Mga kapuso, meron po tayong magandang balita. Magandang balita po ito, lalo na para sa mga motorista. Posible raw na bumaba na mahigit piso kada litro ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mula noong Abril, 4 na beses na nag-rollback ang diesel. Humigit kumulang 2 piso na ang natapyas sa presyo. Hindi man ganun kalaki, malaking tulong na rin daw ito sa gastusin ni Mang Tirso. Sir, saan ho napupunta ho yung inyong natitipid dahil ho dun sa rollback? Sa ngayon, napupunta sa maintenance namin at saka nakakadagdag ng pambili sa pagkain namin. At isa na namang big-time rollback ang maaaring ipatupad ng oil companies sa susunod na linggo. Hopefully, more than 1 peso. Kasi depende yan dahil 3 days pa lang naman nakita natin. So, may 2 days pa but hopefully hindi masyadong ma-offset yung if ever mag-reverse yung trend. Paliwanag ng DOE, bumabagal ang paglago ng ekonomiya sa mundo at maraming bansa ang nakapag-imbak ng supply kaya mahina ang demand sa langis ngayon. Nabawasan din ang tensyon sa Middle East na pinagkukunan ng malaking supply ng langis. Nagdagdag pa ng produksyon ang Saudi Arabia. Dahil sa mas mababang demand kontra sa lumalaking supply, malaki ang bagsak presyo sa world market. Simula Enero, 6 na beses na nag-rollback sa diesel at unleaded gasoline. Pero dahil 9 na beses naman tumaas ang presyo, ang suma total, mas nagmahal pa rin ng mahigit 1 peso at 50 centavos ang diesel at mahigit 4 pesos naman sa unleaded gasoline. 56 pesos at 10 centavos ang karaniwang presyo ng unleaded gasoline ngayon. 46 pesos at 10 centavos naman sa diesel. Noong Marso, matatanda ang pinayagan ni LTFRB na itaas sa 850 ang minimum fare sa jeep dahil sa sunod-sunod na dagdag presyo. Pero ngayong lingguhan nila ng rollback sa presyo ng petrolyo, pinag-uusapan na ng LTFRB kung panahon na ba para bawiin ang provisional increase. Pero sa isang pag-aaral ng UN, maaari pa ring sumipa ang presyo ng langis dahil sa political instability sa oil-producing countries, kaya hindi raw dapat maging kampante. To find out alternative energy sources, both in terms of diversifying the countries from where they are sourcing. Ganito rin ang sinabi ng DOE. Mananatiling malikot ang presyo ng langis ngayong taon, kaya payo ng ahensya sa mga motorista. We have to have energy conservation, energy efficiency as a way of life. Plan your trips. Diba? Tapos maintain mo yung sasakyan, huwag mong i-overload. Pero sa Tarlac, tila hindi problema ng mga jeepney driver ang mahal na krudo. Ang ginagamit kasi nilang kapalit ng diesel, pinagprituhang mantika. Wala naman daw nagiging aberya sa kanilang pagbiyahe, pero may itim na usok ang ibinubuga ng mga jeep na gumagamit nito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.